Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jose, ni Maria, at ni Jesus, ang ating Panginoon. Ito sana ang magbigay sa atin ng magandang halimbawa para sa ating mga pamilya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang makaalis na ang mga mago, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip at nagwiga. Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo sa Ehipto, at dumuong kayo hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin niya. Pagkabangon niya ay sinama ang mag-ina noon ding gabing yun at lumigpit sa Ehipto. Doon siya tumira hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Buhat sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Na makita ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga mago, ay lubang nagalit. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng sanggol sa Belen at sa buong paligid, mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahon ng kanyang pagkasiyasa sa mga mago. Noon ay naganap ang sinabi ng propeta Jeremias. May isang narinig na tinig sa Rama, panaghuyan at kalagim-lagim na iyakan. Tinatakisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw paaliw sapagkat wala na sila. Pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto at nagwika sa kanya, magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina at magbalik ka sa lupain ng Israel, sapagkat namatay na ang mga nagtatangka sa buhay ng sanggol. Pagkabangon ni Jose, isinama ang sanggol at ang kanyang ina upang magbalik sa lupain ng Israel. Datapwat ng mabalitaan niyang si Archelaus ang nag-ahari sa Judea bilang kahalili ng ama niya na si Herodes. Siya ay natakot, pumaroon. Ngunit pinagsabihan siya sa panaginip, kaya't lumigpit siya sa lupain ng Galilea at namayan sa bayan na tinatawag na Nazaret, upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawaging Nazareno. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ano ang nasa kabila ng tagumpay ng mga maraming tao? Ano ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang gawin nila ang lahat upang makamtan nila ang tunay na tagumpay? At makikita natin, ang lahat ng ito ay kalimitan ng gagaling sa isang pamilya. Magandang inspirasyon, magandang relasyon, magandang aral na nakuha nila sa kanilang mga magulang, magandang pagsamahan, yung support ng isang pamilya. Kalimitan ito ang daan upang magtagumpay ang isang tao. At ano naman, sa kabaliktaran, ang nagiging dahilan ng mga maraming problema sa isang lipunan. At makikita natin ito. Ito'y nanggagaling din sa isang pamilya. Kulang sa aral, pangaral, kulang sa halimbawa ng mga magulang, kulang sa tunay na pagmamahalan ng bawat isang miyembro ng isang pamilya. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na pamilya ni Jesus
ni San Jose at ni Maria. Totoo nga ang Diyos ay nag-iisa, subalit masasabi natin na hindi siya nag-iisa sapagkat siya ay bumubuo ng isang pamilya. Pamilya ng tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nang ipanganak ang anak ng Diyos, siya ipinanganak sa isang pamilya ni San Jose, ni Maria, at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't magsasabi natin na napakahalaga ng isang pamilya at ito'y kasama sa plano ng ating Panginoon. Sinasabi nga ni Bishop Sergio Benanuba ng Mendoza, Argentina, na ang isang pamilya ay ang masterpiece ng Creator o ng ating Panginoon. Kasama siya sa plano ng Diyos sa paglalang ng lahat, nabubuo ng isang pamilya. Kaya masasabi natin na napakahalaga ng isang pamilya. Ang unang himala na ginawa ng ating Panginoon ay doon sa kasalan sa Cana. Ito ay pagsimula ng isang pamilya. At ipinapakita doon ng ating Panginoon na dapat lamang suportahan ang isang pamilya. Kaya ginawa niya yung first miracle niya para suportahan yung mag-asawang yon sa kanilang kasalan. At ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang sundin nila ang kalooban ng ating Panginoon. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay makikita natin ang karanasan ng isang pamilya. Karanasan, pagsubok, problema. Nakita natin na sina Jose ay pinatatakas ng ating Panginoon. Pinatatakas sapagkat siya ay may panganib sa kanyang pamilya. Ang pagtakas at panganib sa panahon natin ngayon ay tanda ng lahat ng kasamaan sa daigdig na siyang sumisira sa isang pamilya. Dapat nating takasan ang mga panganib na ito. Naririyan ang pagsira sa sakramento ng kasal. Naririyan yung pagkakawatak-watak, yung divorce. Naririyan yung sexual exploitation. Naririyan yung mga domestic violence. Naririyan yung mga child abuse. Naririyan ang drugs na sumisira sa mga kabataan. Ang lahat ng panganib na ito ay nakasisira sa imahe o sa tunay na pamilya. Kaya dapat lamang nating takasan ang lahat ng ito. Ang kapistahan ito ng banal na mag-anak ay nag-aanyaya sa atin upang tignan nating mabuti ang ating pamilya. Humingi tayo ng tulong sa kanila kung tayo nanganganib. Humingi tayo ng lakas upang tayo magkaroon ng kapanatagan at tagumpay sa ating pamilya. Kung nagawa nilang mapagtagumpayan ang lahat at nagawa nilang tanggapin ang mga pagsubok na ito, magagawa rin natin sa tulong at halimbawa nila. Mayroon isang ligtas na formula at tagumpay sa kanilang buhay bilang banal na mag-anak. At ito ay walang iba kundi yung total at unconditional obedience sa kalooban ng Ama. Kaya obedience o pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pinakasusi ng kaligayahan, tagumpay at lakas ng isang pamilya. Yun nga lamang minamahal ko mga kapatid, nakakalungkot sa kapanahunan natin ngayon. Sapagkat yung obedience na yun sa kalooban ng Ama ay nawawala sa karamihan sa mga pamilya. Kung ito man ay hindi yung buong pamilya, maaaring isa o dalawang miyembro ng pamilya ay nawawala yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At dito nga pumapasok
yung pagkakawatak-watak, yung paghihiwalay sa isang pamilya, yung walang respeto sa isang pamilya, yung pagkasira ng buong pamilya, ay sa dahilanan wala doon ang Diyos dahil hindi nila sinunod ang kalooban ng ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, ang napakalahalagang aral na binibigay sa atin ng kapistahan ito ay ibalik natin yung obedience o yung pagsunod sa kalooban ng Ama. At kung magagawa natin ito, itong magbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay magpaagapay, kumuha ng guidance sa ating Panginoon tungo sa tamang landas ng ating buhay pamilya. At dito tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan at tagumpay sa ating buhay. Ito rin ay magbibigay sa atin ng lakas sa lahat at napakalaking responsibilities natin bilang miyembro ng ating tahanan o ng ating pamilya, na magampanan natin ang mga responsibilidad na ito upang makita ang tunay na pagsunuran, ang tunay na respeto, ang tunay na suporta ng bawat isa sa isang pamilya. Ito rin ay magbibigay sa atin ng inspirasyon at biyaya upang ang lahat ng panganib sa ating buhay ay matanggap natin, malampasan natin, at nang sa gayon, tayo matulad sa banal na mag-anak ni San Jose, ni Maria, at ang ating Panginoong si Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Napakahalaga ng isang pamilya sa atin at ganoon din sa ating Panginoon. Sana tayo magkaisa upang ito'y magtagumpay. Magagawa natin ito sa tulong ng Diyos. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain na mabayama. Salamat sa Diyos.